Itataas sa full alert status ang seguridad sa Kalakhang, Maynila sa zona ng Pangulong Duterte. Anti-Money Laundering Council may kapangyarihan ng silipin ng mga kasino sa ilalim ng Republic Act 10927. At sa ibaing dagat, US Supreme Court ibinasura ang tangkang pagsasama ng Trump administration sa mga nakatatanda at iba pang kaanak ng mga residente ng Amerika sa kanyang travel ban laban sa 6 na Muslim majority countries. Radyo Pilipinas. Alamin po muna natin lagay ng ating panahon mula kay Benison Estareja sa Pag-asa. Benison. Yes, magandang tanghali po Sir Erwin, ganyan din sa mga taga-subaybay po natin ng Radyo Pilipinas. Patuloy po ang epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito po yung magdadala ng maulap na kalangitan dito sa Metro Manila, ganyan din sa Zambales, Bataan, Aurora, Bicol Region, Mimaropa, buong Calabarzon Zone at maging dito rin po sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ngayong araw, cloudy skies with light to moderate rains and thunderstorms ang ating mararanasan. Habang sa natitirang bahagi po ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan at meron din mga pulong-pulong pagulan or pagkidlat pagkulog mamayang hapon hanggang bukas ng madaling araw. Ang temperature range natin sa Metro Manila ay 25 hanggang 31 degrees Celsius. At wala rin tayong gale warning kaya pwede po maglayag sa alinmang baybayin ng ating bansa ang ating mga kababayan. Sunset natin ay 6:29 ng gabi at ang ating Philippine Standard Time ay 2 minuto matapos ang alas 12 ng tanghali. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja, nag-uulat. Maraming salamat sa iyo, Benison Estareja. Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi matitinag ang pamahalaan sa pagsisikap na isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa mga rebelde. Ito ay binigyan din Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza sa panayam ng Radyo Pilipinas. Ayon kay Dureza, bagamat mayroong mga balakid, hindi ito dapat na maging hadlang upang patuloy na isulong ang prosesong pangkapayapaan. We work on it progressively. May mga humps and bumps. Hawak lang. So the same thing here in the peace effort. We have to move it forward. Meron tayong bagong hump and bump. We'd like to see a building of trust on both sides, but you have to build it in time. Cannot happen like you put on the switch, ilaw na. So, this is a long work. It's not an easy walk. Si Secretary Jesus Dureza. Samantala, git pa ni Secretary Dureza, patuloy na isusulong ng pamahalaan ang peace process sa mga rebelde hanggat kinakailangan. We'll move forward whenever it is necessary to bring about just and sustainable peace. Kaya, tinitingnan natin yung situation as we negotiate, we talk to them. Hindi yun pikit mata. Kaakibat nun ang minomonitor din namin ang nangyayari dito sa baba. So that's a work in progress right now. That's a work in progress. We will not stop. We'll continue plodding on as we move forward. So manage your expectation. We're moving towards it, pero there are humps and bumps along the way. Ang tinig pa rin ni Secretary Jesus Dureza. Samantala, bibisita ngayong araw ang Pangulong Duterte sa mga miyembro ng Presidential Security Group na nasugatan sa engkwentro sa mga komunistang rebelde sa North Cotabato. Si Alvin Baltazar para sa buong ulat. Radyo Pilipinas Report. Nakatakdang bisitahin ngayong araw na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng Presidential Security Group na nasugatan sa pakikipag-enkwentro kahapon sa New People's Army sa Arakan, North Cotabato. Sinabi ni PSG Commander Brigadier General Lope Badoy na makikipagkwentuhan mamaya ang Pangulo sa mga sagatang PSG para alamin ang kanilang naging karanasan sa enkwentro sa mga rebeldeng grupo. Ayon sa PSG Chief, na ilipat na sa Davao City ang mga sagatang kasamahan nila mula sa Cagayan de Oro City at nasa maayos na ang kalagayan ng mga ito. Sinabi pa ni General Dagoy na habang binabagbakan niya ng mga rebelde ang dalawang sasakyan ng mga PSG ay kausap nila ang kanilang mga opisyal at ipinaalala ang bilin ng Pangulo na huwag hayaang makuha sila ng mga rebelde at magtira ng isang bala para sa kanilang mga sarili. Motibayan niya ang dalawang sasakyan dahil bukod sa bulletproof
ay ginamitan pa ito ng maso ng mga rebelde pero hindi napasok kaya't napilitang umatras dahil mabilis na dumating ang reinforcement na helicopter. Mula sa Palasang ng Malacanang, Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. News Nationwide. Samantala, TESDA nagsasagawa ng massive training sa mga taga-Marawi. Mula sa lungsod ng Maynila, Ariel Fernandez may ulat. Radyo Pilipinas, report. Inilunsad ang Marawi Crisis Massive Skills Training for Internally Displaced Person na ginap sa Iligan National High School ng TESDA na ito ay kabilang sa kanilang sinasagawa para matulungan ang mga naapektuhan sa patuloy na kaguruhan doon na papanginagit nito ay magkakaroon ng pagkakataon ng mga residente ng kaguluhan ng pagkakataon ng start training sa Phase 1 livelihood short courses at Phase 2 construction related and others demand courses. Bilang dito sa mga training program na kasama P1 ang sinasabing para mabigyan ng matagalan ng trabaho ang mga kababayan natin dyan sa Marawi. Kabilang na rito ang cosmetology, yung paggupit at yung mga beauty care na isa sa katupad ng training para mabigyan agad sila ng trabaho ng TESDA. Mula sa Taguig, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. Inatake naman ang isang grupo ng mga armadong kalalakihan ang isang Philippine Army Detachment sa Sharif Agwak, Maguindanao. Naganap ang pag-atake pasado alas 9 kagabi. Nakipagpalitan ng putok ng baril ang mga sundalo sa mga armadong kalalakihan sa loob ng 10 minuto. Wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Samantala, bandang alas 9 rin kagabi, isa pang armadong grupo ng 30 kalalakihan ang ipagpalitan ng putok sa mga sundalo na nagpapatrolya sa isang lugar sa Dato Salibo, Maguindanao. Wala ring naiulat na nasaktan sa ikalawang insidente. News Nationwide. Kinumpirma naman ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na may malaking banta pa rin sa Mindanao. Ito ay matapos inihayag ni Pangulong Duterte na may plano ang mga teroristang grupo na salakayin ng mga lalawigan ng Basilan, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Si Leo Sarnes sa kanyang ulat. Radyo Pilipinas, report. Ito anyang nagigbasehan ng Pangulo para hilingin sa Kongreso ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao ng 5 buwan. Paliwanag ni Año na ang sinasabing looming threat ng Pangulo ay kung magsasabay-sabay ang mga terorista at rebelding grupo na maglunsad ng pag-atake sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anya, maging ang NPA ay tila nakikisaw-saw na rin sa kaguluhan sa kautusan nito sa mga miyembro na maglunsad ng mga pag-atake sa iba't ibang panig ng bansa. Nauna rito, sinabi ni Año na ang 5 buwang extension ng martial law sa Mindanao ay sapat lang para tapusin ng AFP ang lahat ng kanilang kailangang gawin upang mapanumbalik ang kapayapaan sa Mindanao. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne, nag-ulat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Haharangin naman ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang planong Occupy Marawi ng grupong Dansalan Tano sa susunod na linggo. Ayon kay Task Force Marawi spokesman na Lieutenant Colonel Joar Herrera, lubhang mapanganib pa rin ang sitwasyon sa lungsod kahit pa malapitan na ang bakbakan sa pagitan ng militar at ng Maute Terror Group. Kasunod nito, mapila si Herrera sa grupo na huwag munang ituloy ang nasabing planong pagbabalik sa lungsod na naglalayong maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Sa halip, sinabi ng opisyal na mas mainam gawin ng grupo ay ang maging mahinahon, buksan ang kaisipan at patuloy na makipag-usap sa militar, gayon din sa lokal na pamahalaan para sa maayos na pagbabalik sa kanilang mga tahanan. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Kasama na ngayon ang Singapore sa mga dayuhang bansang tumutulong sa Pilipinas sa kampanya kontra sa Maute Terror Group sa Marawi. Ang suporta ng Singapore ay tiniyak ni Singapore Minister of Defense Dr. Nang Eng Hen sa kanyang paikipagpulong ng isang araw kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Nagbabalik si Leo Sarne sa kabuwang ulat. Radyo Pilipinas, report. Ayon kay Defense Assistant Secretary Raimundo Jose Quilop, gaya ng Amerika at Australia, pagbibigay din ang Singapore ng intelligence, surveillance at reconnaissance support sa AFP. Magpapahiram rin niya ito ng isang C-130 aircraft para ilipad ang mga supply na kakailanganin sa Marawi sa kanyang rehabilitasyon. Ipagagamit rin ng Singapore ang kanilang Humanitarian Assistance Disaster Relief Center sa Changi
para pumalap ng tulong mula sa ibang bansa para sa rekonstruksyon ng Marawi City. Bukod rito, magbibigay din ng pagsasanay ang Singapore sa mga lokal na reconstruction specialists kung paano maibangon ang isang syudad na winasak ng sakuna o giyera. Malugod namang tinanggap ni Lorenzana ang alok na tulong ng Singapore na kabalikat ng Pilipinas sa samahang ASEAN. Mula sa AFP, ito si Leo Sarni, nagulat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. May kapangyarihan na rin ang Anti-Money Laundering Council upang masilip ang mga kasino. Ito ang nilalaman ay pinalabas ng Republic Act 10927 ng Malacanang. Sa ilalim ng inamyendahang batas, maaari nang imbestigahan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga kasino. Kasama dito ang kanilang internet at ship-based casinos na magkakaroon ng transaksyon sa lalagpas sa 500,000 piso sa loob ng isang banking day. Gayon din ang single casino cash transaction na lalagpas ng 5 milyong piso at katumbas nito sa ibang currency. Bukod dito, may kapangyarihan na rin ang AMLAC na pigilan ng pera at ari-arian sa kasino na pinag-iinalang mula sa sangkot sa iligal na transaksyon o aktibidad alinsunod sa ilalabas na freeze order ng korte. Tanging ang mga bangko lamang ang saklaw ng dating batas at ng kapangyarihan ng AMLAC. Radyo Pilipinas News Nationwide. Walang nakikitang pangangailangan ng Malacanang na magtungo pa si Pangulong Duterte sa Joint Special Session sa Kongreso ngayong darating na Sabado upang pag-usapan ang hininging pagpapalawig ng martial law sa Mindanao sa susunod na 5 buwan. Si Alvin Baltasar para sa detalye. Radyo Pilipinas Report. Punto ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo, nakapagsubmite na naman ang kanyang liham ang Presidente, kapwa sa Kamara at Senado, at sapataan niya iyon upang hindi na personal pang magpakita ang punong ekutibo sa mga mambabatas. Maliwanag pa ni Panelo, masyadong abala ang Pangulo lalo na naghahanda na ito sa kanyang State of the Nation Address o SONA ngayong darating na Lunes. At kaugnay ng tatalakay ng extension sa batas militar sa Mindanao, binigyan din ng Chief Legal Counsel na walang sino mang mambabatas na may kapangyarihang magmungkahi para sa pagpapalawak sa Proclamation 216. Ang nais lamang anya ng Pangulo, ani Panelo, ay extension at hindi expansion. Mula sa Palasyo na Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 12:14 na ng tanghali. Magbabalik pa ang nationwide news ng Radyo Pilipinas. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Panalo? Yes! New Sunmig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barak Umaga. Yo, yo, yo! Nagsasabing, gising tayo, bayan! New Sunmig Barako 3-in-1 Coffee. News and current
Current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita mula Maynila, inilipat sa Clark, Pampanga, isasagawang ASEAN Leaders Summit. Narito ang ulat ni PNA correspondent Chris Mundo. Radyo Pilipinas, report. Chris? Mula Clark, Pampanga, ililipat na sa Metro Manila ang ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Nobyembre ng taong ito. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, kulang ang hotel facility sa Clark para i-accommodate ang lahat ng delegates para sa 21st ASEAN Summit and related meetings, kaya ililipat na lamang ito sa Metro Manila. Sinabi ni Lopez na siya rin chairman ng ASEAN Economic Ministers. Magkakaroon pa rin ng mga meetings sa Clark, pero ang pagkukulong ng mga pinuno ng ASEAN ay gaganapin sa National Capital Region. Mula Makati, Chris Mundo ng PNA para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, news nationwide. Samantala, na-intercept ng militar isang dokumento mula sa New People's Army o NPA na nag-aatas sa mga tauhan ito na maglungsad ng malawakang pag-atake bago idaos ang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, na-intercept ng militar isang dokumento mula sa New People's Army NPA na nag-aatas sa mga tauhan ito na maglunsad ng malawakang pag-atake bago idaos ang State of the Nation address sa SONA ni Pangulong Duterte. Ito ay batay sa sinawalat ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año. Sa Leo Sarne para sa buong ulat. Radyo Pilipinas. Nakalimutan ko lagi. Ibinunyag ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na ang deklarasyon ng NPA na simultaneous nationwide offensive ay para ipakita na kontra ang CPP-NPA-NDF sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao at maging sa planong pagpapalawig pa nito ng 5 buwan. Ito ayon kay Anyo ay patunay na sincero ang mga rebeldeng komunista sa kanilang pakikilahok sa usapang pangkapayapaan. Binigyang din ni Anyo na sa ganitong mga panahon na may problemang rebelyon na kinakaharap ang gobyerno sa Marawi ay hindi na dapat nakikihalo pa sa gulo ang NPA kung talagang hangad nila ang kapayapaan. Kahapon ay pinagutos ng Pangulo ang pagtigil sa makipag-usap ng government negotiators sa NPF matapos ang naganap na engkwentro sa pagitan ng 100 NPA at 10 PSG sa Cotabato. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne, nagulat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, news nationwide. Itataas ng National Capital Region na Police Office o NCRPO sa full alert ang seguridad ng Metro Manila sa araw na ikalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Duterte sa Lunes, Hulyo 24. Ayon kay NCRPO Chief Director Oscar Albayalde, ito ay upang mapigilan ang anumang tangkang panggulo ng New People's Army o NPA sa anumang grupo sa SONA. Aniya magpapakalat ng skeletal force ang NCRPO sa paligid ng batasang pambansa simula Sabado. Halos 400 pulis ay kakalat sa mga lugar malapit sa batasan at pagdating ng Lunes na madaling araw ay bubuhos nila ang kanilang puwersa. Dagdag pa ni Abayalde, paingtingin din ng seguridad sa mga malataong lugar sa Metro Manila tulad ng mga malls at transport terminals habang i-deploy din ang Special Weapons and Tactics o SWAT ng PNP. Radyo Pilipinas, news nationwide. Pagtutulungan ni Pangulong Duterte at mga miyembro ng gabinete ang magiging laman ng State of the Nation address o SONA ni Pangulong Duterte sa Lunes, Hulyo 24. Ito ang pahayag ni Communication Secretary Martina Andanar paghandang ginagawa sa ikalawang SONA ng Pangulo. Ayon kay Andanar, magtutungo ang mga miyembro ng gabinete sa Davao para tulong-tulong na mabuo ang patalumpati ng Pangulo. Sa Davao City na rin anya isa sa pinal ang buong laman ng SONA ng Pangulo, kaya doon na rin ito papraktisi ng talumpati. Gayunpaman, ayon sa Malacanang, ang Pangulo ang personal na nangangasiwa sa lalamanin ng kabuuan ng SONA. Radyo Pilipinas, news nationwide. Meron ng ililinyang top 5 accomplishments ang administrasyon para sa State of the Nation address o SONA ni Pangulong Duterte.
Ito ang kinumpirma ni Communications Secretary Andanar, subalit tumanggi muna itong isiwalat kung ano-ano ang mga ito. Si Alvin Baltasar sa kabuuang ulat. Radyo Pilipinas, report. Maaari daw kasi ayon sa kalihim na baguhin pa ito mismo ng Pangulo. Dagdag ni Secretary Andanar na hindi rin nila inaalis na mag-active ang Presidente, lalo na at may gusto itong sabihin labas sa inihahandang talumpati para sa kanyang zona. Aminado rin ang kalihim na nahihirapan silang piliin sa kung ano-ano ang maaari nilang mailakip sa lalamaning pag-uulat sa bayan ni Pangulong Duterte dahil sa dami ng nagawa nito sa nakalipas na 1 taon sa panunungkulan. Samantala, tiniyak ng PCO Chief na hindi lang ang Pangulo ang makikitang magsusuot ng simpleng barong Tagalog at pantalon, kundi pati silang mga cabinet secretaries. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Isang araw bago ang ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Duterte ay magtitipon-tipon na mga miyembro. Isang araw bago ang ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Duterte ay magtitipon-tipon na mga miyembro ng kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay para sa isasagawang malakihang kilos protesta. Yan ang ibabalita sa atin ni Michael Rogas. Radyo Pilipinas, report. Ayon sa pambansang tagapangulo ng kadamay na si Bea Arellano, sa July 23 magtitipon-tipon na sila sa UP Diliman at maging sa Agham Road. Sa mismong araw ng SONA ng Pangulo ay magsasagawa sila ng demonstrasyon sa National Housing Authority bago tuluyang tumulak sa mataasang pambansa. Ayon kay Arellano, hihilingin nila sa Pangulo na mapagaan ang sitwasyon ng mga mahihirap at maging ang umano'y mabigyan ng mataas na gradong performance ng Pangulo dahil umaasa pa rin silang dirigin ang kanilang mga hinaing. Kabilang sa ilalapit ng kadamay sa Pangulo sa araw ng SONA ang tuluyang pagbuwag ng endo, pagtigil sa mga demolasyon at pagtatanggal sa amortisasyon sa mga pabahay ng pamahalaan. Mula sa lungsod Quezon, ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Mula dito sa Metro Manila, tunguhin naman natin ang mga lalawigan. Unahin na natin ang AGOO kung saan OCD Regional Office 1 kinilalang Best Performing Regional Office para sa taong 2015 at 2016. Para sa buong detalye, naroon si Maricel Fronda. Radyo Pilipinas, report. Maricel? Yes, magandang hapon. Ginawad ng Department of National Defense sa Office of the Civil Defense Regional Office 1 ang patunay ng pagkilala bilang Best Performing Regional Office for fiscal year 2015 and 2016. Ang pagkilala ay inabot ni Joseph Ricardo B. Halad sa Novotel Manila sa Araneta Center sa lungsod ng Quezon noong Biyernes Hulyo 14. Nakasaad sa pagkilala na ang OCD sa Region 1 ay karapat-dapat lamang natularan sa pagpapaising sa paghahanda kontra sa kalamidad na naging daan naman sa pagkakatalaga sa Region 1 bilang disaster resilient region. Pinasalamatan naman ito ni OCD Region 1 Director Melchito Castro na anya ay bunga ito ng pakipagtulungan ng mga namumuno at residente ng sa region ang pagiging disaster resilient nito. Ganun pa man ay sa panayam kay Director Castro, sinabi niyang di pa rin maaaring maging kampante dahil hindi naman batid kung gaano at paano ang mga nakatakdang kalamidad na darating. Aniya, mainam pa rin ang laging handa dahil laging buhay ang nakataya sa bawat maling at pagpapasya. Iginis ng opisyal na higit sa pagkilala at parangal ay ang kaligtasan na nakakanyang layunin ng mas maigting pang kampanya para sa paghahanda kontra kalamidad. Mula sa AGOO La Union, Maricel Mortuaya Fronda, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Mahigit 50,000 seedlings nakahanda na para sa pagpapatupad ng Sustainable Integrated Area Development sa Kalinga. Mula Tabuk, naroon si Estrella Luque para sa buong detalye. Radyo Pilipinas, report. Mahigit 50,000 seedlings sa bamboo propagule sa naproduce na ng Provincial Environment and Natural Resources Office of Pendro, Kalinga, kaugnay ng balak na simulan na ang mismong pagpapatupad ng Sustainable Integrated Area Development o SIAD sa bayan ng Pagpil, lalawigan ng Kalinga sa papasok na taon. Ang kay Magdalena Buyoga ng Pendro, Kalinga, layo ng SIAD na makapagtanim ng bamboo propagule sa bayan ng Pagpil sa papasok na taong 2016.
2018. So anya ay simulan na ang development upang ganap na maisakatuparan ang proyekto. Ang TIAD anya ay bahagi pa rin ng Enhanced National Green Program na itinatutupad sa bansa sa layuning mapanumbalik ang mga kagubatan. Anya naaangkop ang pagtasin ng kawayan sa pasil na siyang napiling pilot area ng Sustainable Integrated Area Development dahil sa kahabit opisyal at mamayan doon na makipagtulungan sa pamahalaan para mapanumbay ang programa. Mula sa Lalagay Cadiga, Australia, Loke, Radyo Pilipinas. News nationwide. Samantala, suspect sa magpatay sa mag-asawang retiradong guro nahuli na matapos ang mahigit 2 buwang pagtatago mula Nueva Ecija. Ang buong detalye mula kay Dick Sevilla. Radyo Pilipinas report. Nakaraan na ang mahigit 2 buwan na pagtugis sa mga pagawad ng Nueva Ecija Police sa mga prospect sa pagpatay na sa mag-asawang retiradong guro na sina Eusebio at Sabrina Matias ay matagumpay na naaresto ang mga prospect na mag-asawa rin na pamangkin pa ng lalaking pinaglaan. Inilala ni Police Provincial Director Senior Superintendent Antonio Yara ang mga prospect na sina Jasmine at Marcelo Villafuerte na nahuli sa Barangay 3, San Mateo, Isabela kung saan nagtatago ang mga ito. Ang dalawa ay natuntun na siyang nagnakaw ng mga alahas at pumatay sa mag-asawang guro dahil sa mga patak ng dugo mula sa crime scene patungo sa kanilang tirahan sa Nueva Ecija kasunod nang natagpuang sa loob ng kanilang tahanan na isang gintong pinta, mga mancha ng dugo sa iba't ibang bahagi ng kanilang tahanan, isang pares na ikaw at 5 bala ng kalibre 38 baril. Gawin din sa kaso magkapatid na Karen Fernando at Jaime Ucero na sumubok pang burahin ang mga ebidensya upang mapagtakpan ang krimen. Lumabas din sa investigasyon na ahente ng Chivalry Business na mag-asawang biktima ang mga suspect na may malaking pagkakautang sa mag-asawa kung saan plinano ang pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Kasalukuyang ng nasa kustudiya ng pulisya ang mga suspect na naharap sa kasong robbery with homicide. Mula Nueva Ecija, ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas. News nationwide. Samantala, Yusek Orbos tiniyak na makukumpleto ang Bicol International Airport sa pagdating sa Legazpi mula Albay. Nancy Bellavillo para sa buong detalye. Radyo Pilipinas report. Tiniyak sa DOTR under Secretary Oscar Orbos na makukumpleto ang Bicol International Airport sa Barangay Alupo sa bayan ng Dalaga sa kanyang pagdating sa Albay. Ang paliparan ang ikinoconsider ang pinakamatagal na paliparan tinatrabaho. Nagsimula ang pagtrabaho noong 2005 hanggang sa kasalukuyan. Mahigit na sa 1 dekada ang nakaraan, subalit hindi pa rin ito natatapos. Sinimulan ito sa panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2005. Nagtuloy kay Pangulong Noynoy Aquino at inabutan ni Pangulong Duterte. Matagal na itong hinihintay ng mga Bicolano, lalong-lalo na ng mga taga-Albay. Ito ang gateway ng Bicol sa buong ng turismo sa Rion. Dahil ito para pumasok ang maraming kapitalista sa Bicol. Sinabi ng Orbos sa ilalim ng Administrasyong Duterte, natatapos ang paliparan. Binigyan din niyan ito ang bilin ng Pangulo sa Departamento na tapusin ang mga paliparan nasa labas ng Metro Manila. Mula sa Albay, Nancy Bellavillo, Radyo Pilipinas. News nationwide. Mga nagbabagang balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay madali nang mapupuntahan. Bawas oras sa biyahe, tipid sa pasahe, mas bibilis sa transaksyon para sa mga benepisyo. Tandaan, lahat ng kailangang transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Alamin ang pinakamalapit sa iyo. Tumawag sa 920-6446-55. Mag-login sa www.sss.gov.ph.
San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barak Umaga, ang mascot ng San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Kapeng gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barak, mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Punong braso, hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyang magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barak Umaga. Yo. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. PBS News Nationwide. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sisimulan na magpapatupad ng smoking ban o pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Si PNA Correspondent Lailani Junio sa kanyang ulat. Radyo PBS Report. Sinulit muli ng Department of Health ang paglilinaw na sa darating na linggo, July 23, sisimulan ang pagpapatupad ng ban sa mga pampublikong lugar sa lahat ng panig ng bansa. Ang paglilinaw ay ginawa ng DOH upang itama ang naunang ipinahayag na ang ban ay sisimulan sa July 22. Ayon kay DOH Secretary Pauline Ubial, ang tunay na petsa ay July 23 sapagkat base sa kanilang pagsusuri sa petsa ng publication ng IRR ay lumalabas na ito ay nangyari noong May 24. Nakasaad niya sa iyon na magkakabisa ang IRR matapos ang 60 days na pagdalathala nito sa mga pahayagan. Ang EO ay pinirmahan ng Pangulong Duterte noong May 16 na naglalayong magkaroon ng designated smoking area sa mga establishmento na pinupuntahan ng mga publiko upang protektahan ang mamamayan sa pagsik ng second-hand smoke. Mula dito sa Maynila, Lailani Junio ng Philippine News Agency nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. PBS News Nationwide. Libo-libo mga residente ng mga salabing siyam na bayan sa lalawigan ng Maguindanao ang apektado ng malawakang pagbaha. Napaulat na ang patuloy na matinding pagbuhos ng ulan ng dahilan kaya umapaw ang Rio Grande de Mindanao, Pulang River at Liguasan Marsh. Pinag-aaralan naman ng mga lokal na opisyal ang posibilidad na pagdideklara ng state of calamity sa naturang lalawigan. Samantala, suspindido mga klase sa Tawagan Sur Elementary School sa Pagadian City at Zamboanga del Sur. Nagpasya ang opisyal na ng paaralan ay kansila mga klase dahil binaha ang mga silid-aralan. Apektado rin ang mga pagbaha ang ilang kabahayan at mga taniman. Radyo PBS News Nationwide. Samantala, balikan natin si Michael Rogas para sa kanyang ulat. Radyo PBS Report. Balikan natin mamaya-maya lang. Si Ginoong Michael Rogas para sa kanyang report. Nagsagawa ng briefing ang San Miguel Corporation sa mga opisyal ng Department of Transportation o DOTR, Department of Public Works and Highways o DPWH, Metro Manila Development Authority o MMDA at lokal na pamahalaan ng Quezon City kaugnay sa konstruksyon ng MRT-7. Si Michael Rogas para sa iba pang detalye. Radyo PBS Report. Mismo sina DOTR Secretary pag may ayon number sa San na, Miguel Corporation, Wala, kaso mo, wala hindi natin anong lead in eh. Kaya ayaw kong basahin. Kasi wala siyang lead in. Anong isasabihin ko sa kanya? Meron siyang may number na tapos may report. Ang problema yung lead in. Hindi natin alam kung anong balita. Sa EDSA North Avenue at magtatapos sa San Jose del Monte, Bulacan na mayroong kabuang 7 istasyon. Target ng San Miguel Corporation na tapusin ang proyekto sa huling quarter ng taong 2019 upang agad ito magamit ng publiko. Umaasa ang MMDA na makakabawas ng 30% sa mabigat na dali ng trapiko sa Commonwealth Avenue
Lungsod, Quezon. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Dadaan sa screening ng Philippine Airlines o PAL ang electronic devices ng mga pasahero nito na patungong Estados Unidos. Si PNA correspondent Marie Cristina Arayata para sa buong detalye. Radyo Pilipinas Report. Magsasagawa ng ikalawang inspeksyon ang Philippine Airlines o PAL sa portable electronic devices ng mga pasaherong patungong Amerika. Ang devices na kailangang dumaan sa second screening ay yung mga mas malaki ang sukat sa smartphone, gaya ng tablet, laptop, portable DVD player at iba pa. Exempted naman sa second screening ang mga medical devices. Ayon sa PAL, ang direktibang ito ay alinsunod sa security measures ng U.S. Department of Homeland Security na ipatutupad hanggang June 30, 2018. Ang mga pasaherong papuntang U.S. mula Maynila at Vancouver ay inaabusuhang sumunod sa inspection requirement. Siguruhin may sapat na battery charge at tanggal ang protective casing ng mga device habang dumadaan sa second screening. Papayagan naman ng PAL ang mga nasabing device sa loob ng aeroplano kapag ang mga ito ay na-clear na sa checkpoint. Mula sa Maynila, Cristina Arayata ng PNA para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At iba't ibang grupo mapila sa Malacanang na ituloy pa rin ang peace talk sa NDF. Nagbabalik si Michael Rogas mula sa Lungsod, Quezon. Radyo Pilipinas Report. Oo mga kapila Erwin, ang ilang grupo kay Pangulong Rodrigo Duterte na huwag munang magpadalos-dalos sa desisyon ito na kanselahin ang usapang pangkapayapaan sa grupo ng National Democratic Front o NDF. Ito ay sa kabila ng ginawang pag-ambush ng mga rebelde New People's Army sa tropa ng Presidential Security Group Convoy sa Cotabato kahapon. Sinabi ni Ginoong Renato Reyes ng Bayan, mas kabubuti pa rin unahin at upuan ng magkabilang panig. Ang TikTok andun pag-usapan ang mga isyu na hindi na pagkakaunawa ng pamahalaan. Wala na tayong commercial, wala nang break. Sabi ni Reyes, hindi sagot ang sagupang ginagawa ng NPA at mga military upang makuhain ang kapayapaan sa malaking bahagi ng bansa. Gaya ng kararami, sinukundi rin ng grupong bayan ang ginawang pag-atake ng New People's Army sa grupo naman ng PSE Convoy sa Cotabato. Napanig naman ang Alliance of Concerned Teachers, hindi dapat nagpapadala sa sinakbo ng damdamin ng gobyerno, maging ang National Democratic Front dahil hindi matutugunan ng armadong lamanan ang hinahangat sa kapayapaan. Pahayag naman ni Presidential Advisor na Peace Process Secretary Jesus Dureta. Pag-aaralan muna ng gobyerno kung dapat ba mag-ituloy ang pagdadal sa NDF para maaprubahan ang bilateral ceasefire. Mula sa Lungsod, Quezon, ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak naman ang Bureau of Immigration, tiniyak naman ang Bureau of Immigration o BI na wala nang aasahan pang mahabang pila sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA bunsod ng ipinakalat ng mga bagong immigration personnel. Sinabi ni BI Commissioner Jaime Morente na nasa 70 bagong immigration officers o IOs ang pinakalat sa NAIA ngayong buwan ng Hulyo para magbigay ng mabilis na serbisyo sa mga lokal at dayuhang turista. Gate pa nito na bago sumapit ang peak travel seasons ngayong taon sa buwan ng Nobyembre hanggang Abril na susunod na taon ay hindi na mararanasan ng mga pasahero ang dating naranasang mahabang pila sa NAIA. Paliwanag pa ni Morente ang mga bagong BI personnel ay na-recruit pa para punan ng libo-libong immigration officers plantilla items na binuksan ng Department of Budget and Management o DBM upang makatulong sa problema sa kakulangan ng tauhan ng naturang ahensya. Itinanggi naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III na minadali ang bagong ID system para sa mga overseas Filipino workers o OFW upang maihabol sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Duterte sa darating na Lunes. Sinabi ni Bello na ang panukala para sa OFW ID ay lumutang noong pangpanahon ng dating Pangulong Ramos at hindi ginawa lamang para sa SONA. Binigyan din ni Bello na panahon na para mabigyan ng ID sa ating mga OFW. Natupad lamang ang nasabing plano dahil sa inisyatibo mismo ng Pangulong Duterte. Ang bagong OFW ID na tatawagang IDOLE ang pagpapalit sa Overseas Employment Certificate.
Hinimok naman ni Philippine Commercial Attaché to Geneva Magnolia Uy na samantalahin ng mga maliliit na Pilipinong negosyante na nais mapalawak ang negosyo sa ibayong dagat ng libreng serbisyong legal mula sa mga international trade lawyers. Si Josetta Olivera sa kanyang ulat. Radyo Pilipinas, report. Hinimok ang mga Giuseppe maliliit na ba ito? negosyante na palawakin ang Giuseppe? pamilihan sa ibang bansa, lalo na sa mga mayayamang bansa tulad ng Switzerland, European Union, Estados Unidos, sa pamamagitan ng legal na serbisyong ibinibigay ng international trade lawyers. Sinabi ni Philippine Trade and Investment Center Geneva Commercial Attaché Magnolia Uy, ang international law firm ng Sydney, Australia ay mayroong emerging enterprises pro bono program para matulungan ang mga mahihirap, rural at disadvantaged community sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng legal na payo sa market access requirements, gayon din sa pag-intindi sa intellectual property rights at patents sa mga makabagong ideya. Sa mga mararaming MSME sa mundo, ang legal na balakid ang pangunahing hadlang para magnegosyo. Simula nang ipakilala ang programa noong 2012, mahigit micro, small, medium enterprises buhat sa mahigit 30 mga bansa na ang nakabenepisyo sa napapanahon at makabuluhang payong pangkalakal. Kabilang dito ang Indonesia, chocolate producer, na nalabanan ang hamon sa European market dahil ang formula nito ang nakatugon sa minimum cocoa requirement. Ang sheep producers na hindi makabenta sa mamimiling Indian dahil sa regulatory restrictions, ang African Clean Cook Stove Enterprises na may hidwaan sa intellectual property rights sa kumpanya sa China. Mga programang nagtatrabaho upang makapasok sa developing country at makalahok sa e-commerce. Kabilang sa kailangang masagot ng mga umuunlad na bansa ay epektibong private policy na magbibigay proteksyon sa kapwa producers at buyers sa online transaction na nararapat na kumilos sa basihan ng pinag-usapan ng nagbebenta at mamimili, alinsunod sa kinikilalang pandaigdigang buyer-seller contract at ang intellectual at market access requirements. Ang mga interesado ay tinatawagan upang samantalahin ang pro bono support sa pamamagitan ng tulong ng Philippine Trade and Investment Center sa Geneva. Para sa Radyo Pilipinas, Josette Olivera, Department of Trade and Industry. News Nationwide. Walang mangyayaring hulihan ng kolorom sa Hulyo 26 kung magsusumiti lang ng motion for reconsideration ang Grab at Uber. Ito ang napagkasunduan sa isinagawang pulong ng Technical Working Group o TWG na kinabibilangan ng LTFRB, Grab at Uber. Si Kate De La Cruz para sa buong detalye. Radyo Pilipinas, report. Inatasan rin ng LTFRB ang Grab at Uber na itigil na ang activation online ng kanilang drivers. Hinihintay na lamang ng LTFRB ang motion for reconsideration ng dalawang transport network companies o TNC para masuspinde ang July 11 order ng ahensya. Huhulihin na nila ang nasa 50,000 kolorom na sasakyan. Magugulit ang pinahihinto ng LTFRB ang pagbiyahe ng mga kolorom na unit ng Grab at Uber dahil wala itong mga permit, gayon din ang pagpapatigil sa aplikasyon ng mga bagong drivers. Magpapatuloy ang pulong ng LTFRB, Grab at Uber sa susunod na linggo. Mula LTFRB, Kate De La Cruz, Radyo Pilipinas. News Nationwide. Mga nagbabagang balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News. Ladies and gentlemen, honorable members of Congress of the Philippines, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. We are inviting you to watch the 2017 State of the Nation Address at 3 p.m. on July 24, 2017. Live on PTV, the Presidential Communications Facebook page, and Radyo Pilipinas Nationwide. Mahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samdamakmak na sibuyas at bawang nasabat ng Bureau of Customs mula sa lungsod ng Maynila. Lawrence Tanhoco para sa buong detalye. Radyo Pilipinas report. Yes, magandang at mahalaga mga rin na 4.2 million pesos na halaga ng mga sibuyas at bawang
na tinangkang ipuslit sa Manila International Container Port o MICP ang nakatapat ng Operation Customs and Investigation Service o CIIS. Tula ng 3 container vans ang mga umano'y nato sa sibuyas na galing China ng matapat ang mga ito. Report permit ng Consignee Equity Import at Export Corporation, idiniklara ang mga ito bilang bawang. Pero fraud lang ang bawang. Nagpunta ng container van, mga bawang na nakakapan. Pero ng sumunod na layer, puro sibuyas na ang mga ito. Ayon sa DOC, ang most na ito ay sitting sa dahilan ng kakulangan ng duble sa bawang dahil sa report dahil maraming dumarating kaya nagresulta sa pagtaas ng presyo. Apektado rin na niya ang naturang pagpuslit ang mga magsasaka sa buong bansa. Hindi naman maaaring sa ang mga nasabat na bawang at sibuyas, alisun sa balat kaya agricultural smuggling at economic sabotage ang pakarapin ng importer at consignee ng nato ng mga smuggled na sibuyas at iniimbestigahan na rin ang mga taga-customs at angkot sa pagpupuslit ng mga ito. Mula sa lungsod ng Manila, ito si Lorenz Talong, Radyo Pilipinas. News Nationwide. Hanggang Hulyo 24 na lang ay binigay na palugit para mapauwi sa bansa ang mga undocumented OFW sa Saudi Arabia. Mula sa lungsod ng Maynila, naroon si Ariel Fernandez para sa kabuuang detalye. Radyo Pilipinas, report. Binigyan na lang ang tablet hanggang sa ika-24 hanggang Hulyo ang lahat ng mga overseas sa Filipino workers na documented na para mapauwi sa Pilipinas mula sa Saudi government sa itinag sa program. Ayon kay OWA Deputy Administrator Operation President Gulay, nabigyan ng extension ng mga OFW at mga dayuhan hanggang sa nagpaping petsa sa Ramadan. Inaasahan kasi itong Hulyo na tapos na ang nakinagpatalawag na ang isip program dahil mula pa noong March 29 ito ang pinahawig dahil sa nasang palat ng pasyon. Dahil dito mga sila ang overseas workers welfare at institution sa mga OFW na punta sa Saudi Arabia na agad na kumuha ng paraan para makakuha ng isip para patawid sa Pilipinas bago sila makakatal sa tinatawag na full crackdown sa mga dayuhang overstaying sa Saudi. But international report, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. News Nationwide. Pagpas lang sa 2 sundalo ng NPA sa Palawan, mariing kinundina ng Western Command mula sa Palawan, Goody Sarsagat para sa buong detalye. Radyo Pilipinas, report. Marihing kinundina ng Western Command ang ginawang pagpaslang sa 2 miyembro ng Philippine Marines kahapon sa bayan ng Rojas sa lalawigan ng Palawan ng mga New People's Army o NPA na agad hinako ang naturang insidente. Pinagbabaril kahapon ng umaga ang mga sundalong sina Private First Class Melchor at Private Danny Galiste na nakatalaga sa MDLT-12 sa naturang bayan. Sinabi ni Westcom spokesperson Captain Cheryl Tindog na malengke lang ang 2 Marines at lumalakad pa uwi ng kanilang kampo nang bigla umanong binaril sa likod ng NPA. Agad na namatay ang 2 sundalo matapos tamaan ng baril sa ulo at katawan. Sinabi pa ni Tindog, ang naturang pag-atake ay ganti marahil ng mga NPA sa pagkakakubkob ng militar sa kanilang 12 hektaryang training area sa Palawan kamakailan. Ganun pa man, nanawagan pa rin si Tindog sa mga rebelding NPA na makiisa na sa pamahalaan sa pagsulong ng kapayapaan sa bansa alinsunod na rin sa naisin ng Pangulong Duterte. Mula lungsod ng Puerto Princesa, Palawan, Guri Sarsagat, Radyo Pilipinas. News Nationwide. Mga 4Ps beneficiaries sinasanay para sa kanilang pangkabuhayan mula sa Davao, Peng Alinyo para sa buong detalye. Radyo Pilipinas, report. Peng? Sa mailalim sa pagsasanay sa operasyon ng heavy equipment gaya ng backhoe, ang mga pantawid beneficiaries ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Barangay Tuawan, Davao City. Ito ang sinabi ni Carmela Duron, DSWD Information Officer. Ayon kay Duron, bahagi ito ng practicum sa community-based training sa heavy equipment operation, hydraulic excavator. Dagdag ni Duron, kasalukuyan ang ka-enroll sa Indoneta Institute of Technology Foundation ang mga pantawid beneficiaryo mula sa Barangay Tambugan, Manambulan, Bato at Marilog. Inaasahan po kompleto ang kanang training sa ika-3 linggo ng buwan ng Hulyo.
mula Davao City, Frank Anillo, Radyo Pilipinas. News Nationwide. 81 barangay ng Northern Mindanao ay dineklarang drug-free na ng PIDEA mula Cagayan de Oro. Kokoy Medina para sa buong detalye. Radyo Pilipinas, report. Umabot sa 81 barangay ng Northern Mindanao ang idiniklara ng drug-free ng PIDEA. Ayon sa datos na ilabas ng PIDEA, ang lalawigan ng Misamis Occidental ay mayroong 43 barangay na drug-free. Misamis Oriental ay may 18 barangay. Camiguin may 2 barangay at ang Bukidnon ay may 8 barangay. Samantala ang lungsod ng Cagayan de Oro ay may 5 barangay na drug-free. Ayon kay Ben Calibre ng PIDEA Northern Mindanao, nagbatayan para maideklara ang drug-free ang mga barangay ay kung wala na itong makita na bibinta ng illegal na droga, wala nang gumagamit ng illegal na droga, walang protektor ang pinansyal ng illegal na droga, aktibong lumahok ang mga opisyal ng barangay sa kampanya laban sa illegal na droga, mayroong drug awareness at preventive education program at mayroong community-based rehabilitation center ang isang barangay. Dagdag pa ni Calibre na pagkatapos ng 3 buwan, kanilang i-reassess ang mga drug-free barangays kung hindi na ito apektado ng illegal na droga. At kung makita ng PIDEA na bumalik ang bintahan o paggamit ng illegal na droga, agad-agad kanila itong tanggalin sa listahan ng mga drug-free barangay. Sa ngayon, pinaigting ng PIDEA ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga para bumaba na ang supply at paggamit ng mga droga sa mga barangay at sila nanawagan sa lahat ng mga barangay officials na tulungan sila para sa kampanyang ito. Mula po dito sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas. News Nationwide. At Philippine Coconut Authority Caraga nagsagawa ng konsultasyon sa mga coconut farmers sa iba't ibang dako ng rehiyon. Mula Butuan, naroon si Tutsi Lico para sa buong detalye. Radyo Pilipinas, report. Nagsasagawa ngayon ng konsultasyon ang Philippine Coconut Authority Caraga Region sa mga coconut farmers sa iba't ibang dako ng rehiyon. Noong nakaraang araw, ito niya ni Engineer Ramon Barbosa, ang TCA Regional Manager, na nandun sila galing sa Surigao City upang makipagkita sa mga coconut farmers upang malaman kung ano pa ang maitulong ng TCA Caraga sa pamamagitan ng Duterte administration ngayon upang mas mapalawak at mapalaki ang kanilang kita sa kanilang mga sakahan. Sa ngayon, iikot pa ang team ng TCA Caraga sa ibang probinsya upang ikasagawa din ang nasabing mga konsultasyon. Mula dito sa lungsod ng Butuan, ito si Tutsi Lico para sa Radyo Pilipinas. News Nationwide. Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng LTFRB ang mas mabilis na pagpoproseso ng nasa 14 hanggang 15,000 nakatenggang franchise application ng Transport Network Vehicle Service tulad ng Grab at Uber. Ayon kay LTFRB Board Member Spokesperson Attorney Eileen Lizada, ang mga nasabing prangkisa maging ang Certificates of Public Convenience ay napaso na o nakatakdang mapaso. Sa katunayan niya ay nagbukas na sila ng one-stop shop sa pangunahing tanggapan ng LTFRB sa lungsod Quezon kung saan ipoproseso ang extension ng Grab at Uber franchises na nakatakdang mapaso simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Hulyo at 35 o Hulyo at 30. Mangunang magugunitang pinagmulta ang Grab at Uber ng tig 5 milyong piso dahil sa kabiguang tumalima sa ilang kondisyon hinggil Certificate of TNC Accreditation sa ilalim ng Memorandum Circular Number 2015-016. Binigyan din naman ng LTFRB na epektibo pa rin ang moratorium nito kontra sa kolor na operasyon ng Grab at Uber. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, depende na sa transport network companies na Grab at Uber kung susunod sila sa kompromisong nabuo sa pulong ng Technical Working Group o TWG kahapon. Nagbabalik si Kate De La Cruz para sa buong detalye. Radyo Pilipinas, report.
Bilang sa kasunduan ang pagsisimite ng motion for consideration ng Grab at Uber Best para kita, Hulyo ang July 35. 11 in order nito. Dito man sinabi ni Delver na susuriin muna Hulyo nila ang 35. pagsisimite motion for consideration ng mga TNC para Nakalagay mo yan dyan. Hulyo 35 kung sa Uber. Hulyo 35 eh. The order stands, no? Insofar as the order that we have issued is concerned. Now, Hulyo kung sinabi 35 rin nila that they have legal remedies, sabi ko, then you take it up. No? Insofar as those legal remedies are concerned, narinig namin na magpapile sila ng motion for reconsideration, and if that happens, titingnan natin yung motion for reconsideration. If eventually, as it is, it may stay the order. Ibig sabihin, hindi mangyayari yung pag-aalis ng mga nasa existence nila, yung libo-libong mga driver operators na walang pagkisa. Inihayag din ni Delgra na sa ngayon, maaari pang bumiyahe ang mga kolorong na Grab at Uber hanggang hindi pa na pagdedesisyonan ng ipapasang motion for consideration ng TNC. Mula LCFRB, Tigla Cruz, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At nanawagan naman si Trade Secretary Ramon Lopez sa mga malalaking negosyante sa Pilipinas na pagtibayin pa ang inclusive business model sa inisyatibong Corporate Social Responsibility. Para sa buong detalye, Joseph Olivera, nag-uulat. Radyo Pilipinas Report. Ang inclusive business model ay hindi lamang pagtulong sa mga maliliit na negosyante dahil makikinabang din ng mga malalaking kumpanya sa naturang sosyohan. Inihayag ito ni Trade Secretary Ramon Lopez sa ginanap na League of Corporate Social Responsibility Expo, Miyerkules, Hulyo at 19. Nawagan si Lopez sa mga kumpanya na pagtibayin ang inclusive business model para sa inisyatibong Corporate Social Responsibility o CSR. Anya, ang CSR ay practice na ang patuwa ng mabuti ay mabuti pagnegosyo. Sinabi ni Lopez sa tapat ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na matulungan ang mga mahirap at maliliit sa pamamagitan ng pagkakaloob ng karagdagang oportunidad sa trabaho at negosyo at ang inclusive business ay akma para dito. Anya, bagamat magkakaiba ang paraan sa practice ng inclusivity o pagpapagilang, ang enerhiya sa pagitan o sinerhiya sa pagitan ng dalawa ang tutulak sa layuning mapabuti ang uri ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng Big Brother, Small Brother connection na di-develop ang simpleng formula na maayos na maipasok ang maliliit na negosyante sa value chain. Tinukoy ni Lopez ang atensyon ng gobyerno sa pagpapatupad ng inisyatibo sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs na mga nahulugang mas malaking tagumpay sa ekonomiya ng bansa. Binigyan din ni Lopez ang kasalukuyang pundasyon ng inisyatibo sa ilalim ng Duterte Economic Framework na palalawakin ang pakinabang sa pag-unlad, tugunan ang kawalang pagkapantay-pantay sa kita at makaahon sa karalitaan kabilang na ang programang infrastruktura na Build, Build, Build na nagtataguyod ng regional at rural na paglago. Binanggit din niya ang DTI platform na paunlarin ang MSMEs at ang kinalabasan ng katatapos lamang na MSME Development Summit. Para sa Radyo Pilipinas, Joseph Rivera, Department of Trade and Industry. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa ibaing dagat naman, binasura ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang pagtangka ni US President Donald Trump na isama mga lolo at lola maging ang iba pang kamag-anak ng mga residente ng Amerika sa kanyang travel ban laban sa 6 na Muslim majority na bansa, kabilang ang Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria at Yemen. Ngunit binigyan naman ng mga West ang gobyerno ng Estados Unidos ng karapatan na magpatupad ng hiwalay na ban sa mga refugees habang hindi pa naghahain ng apila ang mga gobyerno laban sa kautusan ng isang federal court. Hinarang ng isang federal judge sa mga hakbangin ni Trump administration noong isang linggo dahilan para iakyat nito ang naturang mga issue sa Korte Suprema. Ang dalawang hakbangin ay bahagi ng isang executive order na nilabas ni Trump noong Mayo 6. Sinabi nito ang kinakailangan ng mga ito para sa pambansang seguridad. Ngunit ayon ng mga kritiko, ito ay hindi patas at may tuturing na discrimination. Radyo Pilipinas News Nationwide. At yan po ang kabuuan ng ating mga nagbabagang balita sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Ako po si Erwin Tulfo. Hanggang bukas, maraming salamat, bayan.
Ito ang Duterte on duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. July 6, Webes. Pinuntahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 403rd Brigade ng Philippine Army sa Camp Bantan, Manay-Balay City, Bukidnon. Binigyang diin niya na hindi siya nakipag-usap sa mga terorista at hindi siya makikipagnegosasyon sa mga ito. I will never talk to criminals and to terrorists, but I would talk to revolutionaries who are imbued with principle of the kagaya nitong MIMM. I talked to them because what drove them to fight government is the rising nationalism. Hinala ng Pangulo ang mga sugatang sundalo na nagpapagaling sa Metro Davao Medical Research Center. Pinangalan niya ang mga ito ng Wounded Personnel Medal at binigyan ng tulong pinansyal. Nakipagbakbakan ang mga sundalo sa armadong grupo na pinaniniwala ang kasapi ng New People's Army sa Moncayo, Compostela Valley noong July 1. July 10, Lunes, nakiramay si Pangulong Duterte sa pamilya ng yumaong PCSO board member na si Atty. Loreto Ata. July 11, Martes, sa kauna-unahang pagkakataon, pumunta ang Pangulo sa Philippine Stock Exchange at nakipagdiwang sa 10th listing anniversary ng Phoenix Petroleum Philippines Incorporated na ginanap sa Ayala Avenue, Makati City. July 12, Miyerkules, dumalo ang Pangulo sa 26th anniversary ng Bureau of Jail Management and Penology na ginanap sa AFP Theater sa Camp Aguinaldo, Quezon City. I will never allow the military man, the government man, the policeman na makukulong for doing his duty and obeying my consent. Hindi talaga ako papayag. Ha? Ito ang Duterte o abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 7-8 sa Metro Manila. Erwin Tulfo, live. Walang awat na komentaryo. Pagbabalita at serbisyo publiko. Serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo, live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 7-8 AM. Ahoy! Bueno. Alauna 3 ng hapon, mga tol, mga best, bayan. Ito po ang pinakamaingay, pinakamatapang na programa sa balat ng lupa, ha? Sa mga oras na ito mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Magandang hapon po sa mga nakatutok po sa atin sa iba't ibang dako ng ating bansa. Yung mga kababayan po natin, mga overseas Filipino workers, good afternoon, ha? Yung mga buhay biyahe, mga namamasada, mga taxi driver, mga driver ng Uber, Grab. Oy, ako po ay nakikisimpatya ho sa inyo, ha? Anyway, mga tol, mga best, ha? Dire-diretso tayo. Siksik po ang ating programa ngayong araw ng Huwebes, ha? Dahil ngayon po, pag-uusapan ho natin, alam nyo ho ba, ha? Ay nung isang araw, dumating itong mga buwisit, ha? Ito mga buwisit na mga mambabatas mula sa European Union. Ito, ha? Alam niyo ba kung anong ginawa ng mga buang na ito? Ha? Dinalaw si Senadora Laila de Lima. Dinalaw. At matapos dalawin, may reaksyon ito mga, ewan ko ba, mga pakialamero, bakit pa natin pinayagan makapasok dito yung mga hudas na yan? Nagsabi na na yung mga kaso raw na isinampa laban kay de Lima ay gawa-gawa lamang. Okay? At sinasabi, dapat daw ito ay ibasura na at kaagad na pakawalan si de Lima. Sila pa yung nag-demand, ha, mga tol, mga bes. Sinasabi na we demand the immediate release of Senator Laila de Lima. Ano kayo, siniswerte, mga bastos, ha? Ito lang masasabi ko, baka hindi tayo naintindihan ng mga kumag na yun dahil mga English, ha? Let me tell you this, ha?
European lawmakers who are in the Philippines right now, let me tell you this and listen up, listen good. You mother... You better mind your own freaking business. I don't give a rat on what you observe, what you find out. This is not Europe, and we are not part of that goddamn union. So you do not have the freaking right to tell us what to do. Hindi nyo kami pwedeng manduhan, sabihin na walang kasalanan si Dilima. Saan ba kayo mga ogad? Stupid fools? Bakit nyo sasabihin na pakawalan si Dilima? Alam na lahat na sambayanan. We know the history, dude, and dudettes. Kaya do not tell us what to do. Do not tell our government on what to do because our government knows what it is doing. You freaking ass white. Anyway, dire-diretso tayo. 1:06 ng hapon. Yan po, isa sa pag-uusapan natin. Isa pa ang pag-uusapan natin. Ito pa dagdag problema din ito. Namang problema na tayo mga pakialamero ng mga European Union na lawmakers. Ito pa. Itong si Conchita Carpio Morales. Kahapon po yung mga pamilya, nanay, asawa ng namatay na sa 44, aba ay hiniling kay Conchita Carpio Morales na ombudsman na wag naman ganon, insulto naman doon sa mga namatay nilang kaanak. Kinasuhan lang kasi ni Ombudsman Morales si Aquino, si Pinoy, si Noynoy, Kuyakoy ang tawag nila, ng usurpation. Dapat daw homicide ang kinaso kay Pangulong Aquino. Talaga naman dapat homicide Kaya nga matagal ko na sinasabi nung isang araw pa, pinapaikot-ikot tayo ng babaeng yan, Kung maniniwala kayo, mga engot kayo. Huwag na ho kayong maniwala. Akala natin kakasuhan si Pinoy ng ombudsman. Yung pala, tignan mo yung kaso. Hindi nga naman kaso yun, mga tol, mga best. Anyway, para mas malinaw pa, itong malinawan tayo sa issue na ito, kahapon nga kasama nila, nung pamilya ng SAP 44, itong si Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ng Volunteers Against Crime and Corruption. Buenas tardes contigo, primo. Buenas tardes a todos tus audiencias ahora na Manila y todo la nación. Wala po kayo sa Espanya o sa Mexico, mga tol, mga best. Baka akala nyo, mga Ispanggol itong mga nag-uusap. Anyway, sir, totoo ba ito na yung pamilya, lalo na isang inaraw ng SAP, nagsabi na sinabihan yata raw si Conchita Carpio Morales na be fair, dapat patas ka at dapat ang kasong isinampa ay homicide at hindi yung walang katorya-toryang usurpation. Kasi pag mga attorney tatanungin, sir, nakausap ko mga kaibigan ko attorney, hindi raw tatayo yung usurpation. Walang kakwenta-kwentang kaso ito, sir. Ay, opo, totoo po yun. Walang nakwenta-kwenta po talaga. Sabi ko nga po kahapon, kahit si Atty. Salpanelo magdepensa kay Pinoy, mananalo Kaya nagagalaisip po, itong isang magulo, ako kinamahal nga po, alam ko mahihimatay ko sa kanyang emosyon Opo, at sinasabi nga, bakit gano'n? So, talaga niyo po, nakakataka. Sinasabi po nitong ating ombudsman. Kaya daw nila hindi pinasura ng reckless imprudence resulting in homicide. Dahil hindi daw proximate cause yung si Pinoy. At hindi naman daw siya pumatay. Pero yung sa Kentex po, kung natatandaan niyo po yung nasunog na pabrika ng Kentex sa Valenzuela. Correct. Opo, kinasuhan po yung mga may-ari. Yung pabrika na yung reckless imprudence resulting in homicide. Iba po noon. Hindi naman mismo yung mga may-ari po ng pabrika ang pumatay, Correct. So, ayon sa ombudsman, dahil sila ay naging pabaya at may namatay, sila po ang dapat managos. Alright. Kung may Pinoy, yung pabayaan ng ating Pangulo, sabi ko nga, yung order ng Oplan Exodus, it is a detective order from a detective president. Siya yung nakapatay ng 44, tapos din po ang kaso. Pero attorney, alam naman ho natin, malinaw pa sa sikat ng araw
na talagang ipagtatanggol ni Conchita Carpio Morales itong Pinoy dahil ito yung nagbigay sa kanya ng karir na wala na sana dahil itong thundercat na ito, dapat paritiro na lamang at dapat nagdarasal na lang sa simbahan dahil malapit na ito, kinakawayan na ito ni na mga anghel papunta sa langit o saan mapapunta, binigyan pa ng karir ni Pinoy, kaya abot-abot na lang ang kanyang pasasalamat at halos sip-sipin o halikan niya yung wetbox ni Pinoy. Ayun na po, po, tama po kayo, no? Hindi naman po, ina-point siya ni Pinoy. Tinatanggal pa po ni Pinoy yung nakaupo dati noon. Ay, walang pagkakas, di ba po, nandun yung ombudsman namin sa Dita Pichere. Bakit po papasok si Hindi Duresa? na kanya mga kataan sa Kongreso, upang mapili Wag mo na si Duresa. para maiupo si Ombudsman na Carpio Morales. Pero ang ginawa Pinoy para kay Carpio Morales, kasi hindi po tayo magtataka kung naabot namin ng pagkasalamat at pagprotesta si Pinoy nito ng Ombudsman natin ngayon. Hindi ba nakakahiya ito, attorney? Maraming attorney sa ating bayan, lahat ng mga legal minds alam na hindi nararapat ang usurpation kay Pinoy, kundi mga kasong homicide, pero ipinagpatuloy pa rin ni Conchita Carpio Morales. Akala siguro lahat ng mga Pilipino ay mga tanga at walang kaalam-alam sa batas. Hindi niya naisip na marami rin tayong mga abogado. Nariyan kayo, nariyan mga napakaraming mga abogado sa ating bayan. Pinagpatuloy niya pa rin at pinangangalandakan niya yung usurpation of authority. Talagang nagbulag-bulagan itong matandang ito, attorney. Opo, totoo po yun. Sabi nga po ng mga biktima, kung talagang yan po ang ipapay, yung usurpation lamang. At yung usurpation nga po, pwedeng yung talaga yun. Wala nang pagkatulog yan. At yung graft and corruption, hindi na daw sila po sasali ka. Trial at wala daw pong mangyayari sa katawa-tawa lang at parang moro-moro lamang. Nako, Diyos ko po naman. Anyway, attorney, maraming salamat muli for your time with us this afternoon. Huwag po kayo manawa sa amin. Anytime, it's always an honor and a pleasure to be with you. Maraming salamat si Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ng Volunteers Against Crime and Corruption. Isa pa sa pag-uusapan natin sa ating pagbabalik mamaya-maya, mga tol, mga besa, itong pinasuspindi muna ni Manong Digong itong usapang pangkapayapaan between the government and the Communist Party of the Philippines. Bakit kanyo? Alam nyo na ho yung dahilan, Kamakailan, inambush yung PSG. Ano namang kinalaman ng PSG dyan? Ang PSG nagbabantay lang sa presidente, pero tinarget ang PSG. Ang tingin po ng karamihan dito, baka talagang ayaw makipag-usap ng kapayapaan itong mga lintik na mga komunista, Bakit ang gobyerno na nagpupumilit? Mr. President, sir, mukhang ayaw yata ng mga buhong na komunista na ito makipag-usap ng kapayapaan. Baka gusto po talagang giyera ng mga buang-buang na ito, dapat wag na ho nating pansinin yan. Wag na ho natin bigyan ng pagkakataon yung mga buwisit na yan. Because we're trying, Inabot mo na yung kamay mo, pagkatapos kakagatin. O nakatali yung kamay mo sa likod, sasaksakin ka sa likod. Ano ho ba naman yan? Diyos ko po naman. Dapat magpakita naman sila ng goodwill, di ho ba? Pag tayo yung nag-uusap, walang iniwan po yan sa magkapitbahay na nag-aaway, Nag-aaway tayo, pagkatapos gusto nating tumigil muna pag-aaway, di dapat tayo pareho, walang maingay, walang magsasakitan. Kaso mo nga, ang militar, tahimik, pero eto namang NPA, CPP-NPA, tira ng tira. Por Diyos, por Santo. Mr. President, Sir, and Secretary Bebot Bello, and Secretary Jess Dureza, I think the New People's Army, this freaking Communist Party of the Philippines, do not want peace. Palagay ko, sir, ayaw ng mga hinayupak na ito. Entonces, kung ayaw nila, wag nila, di ho ba? Bakit ho tayo maglulumuhod sa mga buwisit na ito, mga buang na ito, ng mga komunista na ito? Diyos ko po naman. Kung ayaw nila ng katahimikan, di wag. Tayo niloloko lang ng mga buwisit na yan. Bakit pa natin pakikinggan yung mga hunghang na yan? Isa pa ang pag-uusapan natin, mga tol, mga bes, Alam niyo ba, noong February, itong Pebrero lang, sinainan po, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Executive Order 13. Ang Executive Order 13 po, mga tol, mga bes, ay naglalayon para tigilan na
hulihin ng mga pulis ng NBI ang lahat ng uri ng mga illegal na pasugalan. Alright? February po yan. Pero Diyos ko po naman mga tol, mga bes, ha? Anak ng siopaw. Alam niyo ba sa lungsod ng Maynila, matapos pirmahan ni Manong Digong Duterte yung Executive Order 13 na hulihin ang lahat ng pasugalan, dumami ang pasugalan. Diyos ko po naman, ha? Nung maupo itong General Coronel, ang hepe ng Manila Police District, mas lalong lumawig pa ang pasugalan. Nadagdagan, dati video karera lang. Ngayon, meron na silang bukis, meron na silang mga weteng, loteng, ha, ambush kung ano-ano, ha, mga drop ball, mga color games. Kaya ang tanong ng mga kababayan natin sa Maynila, maging ang simbahan na yung dyan sa may Quiapo. Sa paligid lang ng Quiapo, makikita mo yung mga loteng, weteng na yan, nagkalat yung mga kolektor. Ang tanong ngayon, ha, nasaan na General Coronel, hepe ng Manila Police District? Huwag ho kayong magpatabalan ng iyong puwit dyan at nakaupo sa upuan mong lekat ka, ha? Magtrabaho ka. Tumayo ka dyan sa iyong opisina, lumabas ka dyan at mag-ikot ka para makita mo na naglipana na ang pasugalan General Coronel, ha? Kung hindi mo kaya patigilin yung pasugalan dyan, lumayas kang buwisit ka, ha? Dahil maraming opisyal ng PNP ang pwedeng pumalit sa iyo dyan. Sugalan lang, hindi mo masugpo-sugpo. How much more a terorista? Kaya pala hindi mo marisolba yung bombing sa Quiapo, ha? Naaaway-away lang ng mga Muslim yun. Pagkatapos ngayon, itong sugalan, hindi mo kaya ipasara. Siya nga pala, General Coronel, may good news ako sa iyo, ha? Merong isang nagngangalang Eric Shornack na sinasabi niyang tao mo raw siya. Siya yung nagpapatakbo at siya yung amo o padrino nito mga pasugalan sa lungsod na Maynila. Baka gusto mong silipin. Kasi gusto ko nang maniwala na bata mo ito eh. Pa kasi hindi nahuhuli yung kanyang pasugalan eh. Si Eric Shornack, General Coronel. At huwag kang magtago sa akin. Matagal na kitang hinahanap. Ayaw mo akong sagutin. Natatakot ka ba, Coronel? Baka wala kang masabi sa akin? Kung hindi wala kang masabi, lumayas ka nga dyan. Kung tamad ka, wala tayong magagawa. Anyway, oras po natin, 17 minutes after 1 o'clock. Magbabalik pa po ang Erwin Tulfo Live, ha? Mas mainit, ha? Pinakamatapang na programa sa istasyon ng radyo sa ganitong oras. Diyan lamang ho kayo, mga tol, mga bes. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone, anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, lagi tayong video interrupted dito. Mabuting Huwag mo kaya ilagay ang kuha natin dyan. Why not try here sa bintana? Kasi wala dyan eh. Lahat sila nagre-reklamo, marami nagsasabi. Nagpi-freeze daw ako eh. Dito kaya natin lagay sa bintana dito kasi maraming branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Alamin ang pinakamalapit sa'yo. Tumawag sa 960-6446 hanggang 55. Mag-log in sa www.sss.gov.ph. Alright, dire-diretso tayo mga tol, mga bes. Erwin Tulfo Live. Alright, oras po natin ala 1:19 in the afternoon. Tinatawagan po natin ngayon si Secretary Jess Dureza. Ito, isa pa hong problema ha. Napakadami nating problema. Ewan ko naman kung bakit naman ha. Nakikisawsaw itong mga lintik na mga komunista na ito. May problema pa nga tayo sa Marawi, mga terorista ang kalaban natin, ha? Ngayon, nakikisawsaw pa itong mga lekat na mga komunista, itong NDF, itong CPP-NPA. Hindi na lang makisama muna, ha? Bakit kaya hindi nyo ubusin yung lekat na bala ninyo, labanan ninyo yung terorista,
Dahil itong mga terorista na ito, mga foreigner ito, ha? Mga mananakop, gusto tayong sakupin. Eh, hindi ba galit kayo sa mga mananakop, ha? CPP, NPA? O ito mga terorista galing Malaysia, ha? Galing Indonesia. Bakit hindi yun ang bakbakan ninyo? At hindi ito mga sundalo natin? Eh, mga sundalo yung mga Pilipino yan. Por Diyos, por Santo naman. And because of this, ha? Mga tol, mga bes, pinapakansila na ni Manong Digong Duterte ang usapang pangkapayapaan. Sabi ni Presidente Duterte, itigil na yan, ha? Eh, wala namang puknat ang pakikipagbakbakan, ha? Pag-aambush, ha? Paghaharas ng mga rebelde ng komunista sa mga sundalo natin. So, siguro, and I believe, nararapat lamang at tama lang na isuspindi na muna itong usapang pangkapayapaan. Why? Kasi yung kalaban, walang interest eh. Ha? Unlike with the MILF, nung sinabing, sige, ceasefire tayo, ceasefire, ha? Itong NPA, teka muna, may usapan na nandyan na sa lamesa. Abay, patuloy pa rin. Diyos ko po naman. Ayun nangyari ng isang araw. PSG yun, ha? Diyos ko po naman, inambus. Nasa linya ng ating telepono si Colonel Edgar Arevalo, ang Public Affairs Chief ng Armed Forces of the Philippines. Magandang hapon po, Colonel Arevalo, sir. Magandang hapon sa iyo, Erwin, at sa iyo mga tagapakinig. Magandang hapon po. Live po tayo dito sa Erwin Tulfo Live. Dito na po ang ating bagong tahanan, 738 AM, Radyo Pilipinas sa Colonel. Una po sa lahat. Po yan. Opo, aha. Kumusta na po yung mga sundalo natin na sugatan ng mga PSG? Are they okay now, sir? Ligtas na po ba sila? So far, ligtas naman sila, except yung isa, medyo inoobserbahan natin as of yesterday. Yet to get a report sa ngayon kung okay na siya, but the rest, maayos naman, Erwin. Alright. Sir, ito nga po pinatitigil na, kayo po ba isangayon sa Commander-in-Chief na itigil na muna itong usapang pangkapayapaan with the Communist Party of the Philippines, NPA, kasi nga naman, parang mga traidor ito, mga buwisit na ito, ha? Tali ang kamay, and we all know that. Dahil meron tayong usapang pangkapayapaan. Siyempre, yung AFP natin, ang pulis natin, hinay-hinay. Dahil baka naman magkagulo. When in fact, meron nang usapan dyan. Pero itong kalaban ninyo, ayaw tumigil. So, ang nangyari dyan, parang kayo, tali yung inyong kamay, pero sila, pwede kayong sapak-sapakin, pwede kayong suntok-suntokin. And I believe, and I agree with the President, itigil na muna itong kalukuhan na ito, Colonel Arevalo. Alam po ninyo, tama po kayo dyan. Hindi nga po suntok, tadyak lang, sinasaksak po tayo. Diyos ko po. That's why we welcome the pronouncement ng ating Pangulo. Tunay naman po yan. Kung walang kwenta yung ginagawa nating pakikipag-usap sa isang grupo, kagaya ng binabanggit ninyo, na ang mga miyembro patuloy na sa pangingikil ng pera at pagpatay sa mga sundalo natin na wala namang ginagawang operasyon laban sa kanila. Alam po ng mga kababayan natin yan na ever since ng ating pamahalaan, ng inyong armed forces for that matter, very supportive po tayo sa ating pamahalaan sa lahat ng mga efforts ng hangarin ay makamit natin ang pangmatagalang kapayapaan, lalong-lalo na sa mga kabayanan. Pero sa nakita natin, Erwin, na mga development, tatlo ito, yung pinakahuli kahapon at kamakalawa, dalawa dito nangyari sa Palawan. Yung isang sasakyan na naglalakbay sana patungo sa isang peace and development effort, pinasabugan nila ito ng IED. Yung isa namang insidente, dalawang sundalo ng Marines na walang armas at nakasibilyan na namamalengke ay kanilang niliquidate din. At ang pinaka-mahigpit dito ay yung pag-atake nila sa sakyan na pag-aari ng Presidential Security Group habang sila ay nagsuot pa ng uniforming pang sundalo at nag-set up ng isang pending checkpoint yan sa Arang sa North Cotabato. Imagine nyo na lang natin, malamang inaakala nila sakay dito ang Pangulo nung ginawa nila itong nung pag-ambush na ito. So, lahat ito, Erwin, ay indikasyon lamang na ang mga NPA ay talagang wala silang balak na seryosohin ang usapang pangkapayapaan nito. Malinaw na ang kanilang tendency, pag lalo na sa mga critical na sitwasyon ito, ang kanilang naisin ay mag-take advantage dito at gamitin ang ceasefire upang sila ay mag-consolidate, mag-recruit at magpalakas ng kanilang hanay. Alright, very well said, Colonel Edgar Arevalo, AFP Public Affairs Chief. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po sa inyo at mabuhay po ang sandatahang lakas.
Maraming salamat, Erwin, at salamat din sa inyong pagsuporta. Magandang hapon po. Alright, dire-diretso tayo. 1:24 ng hapon. Araw po ngayon ng Huwebes. Mga tol, mga bes, ha? 20 po ng Hulyo 2017. Nasa kabilang linya naman ng aming telepono. Aking kaibigan din po ito. Kaibigan po natin, suki po rin natin ito. Si Renato Reyes, ang Secretary General ng Bayan, Bagong Alyansang Mga Bayan. Magandang hapon po, Kanato, sir. Ay, magandang hapon, Erwin, sa ating mga tagapakinig. Kanina po, sabi ho ninyo, doon sa report ng aming kasamahan, ay wag daw basta-bastang bumitiw na lang ang pamahalaan at dapat bigyan talaga ng chance itong kapayapaan na ito. Yan po ang sinabi daw ho ninyo, sir. Pero, ang tingin po kasi ng gobyerno natin, lalo na ni Pangulong Duterte, maging sina Secretary Bello, paano naman daw po makikipag-usap kung ganito naman ho, tali yung isang kamay ng AFP, tapos biglang may sasaksakin sa likod ng CPP, NPA, NDF, paano daw ho ito? Sir, meron na mga malinaw na, bagamat wala pa talagang clear na ceasefire, pero they're already talking, sir. So, how did they talk of ceasefire kung ganito raw po na ganito? May ambush, may harassment sa Kanato. Well, alam niyo po, unang-una nga, dapat matuloy ang peace talks, even under the conditions of very intense fighting. Sa ngayon nga ho, wala naman yung ceasefire. Sa totoo lang, hindi po totoo na nakatali ang kamay ng AFP dahil continuous din yung military operations nila dyan sa Mindanao at iba pang bahagi ng Pilipinas. We've been getting reports na may mga nag-evacuate ng mga civilians. Patunayan, may mga taga-Mindanao po ngayon na nandito sa Metro Manila dahil nga po napwerto silang mag-evacuate ng military operations sa kanilang lugar sa Surigao. So, tuloy-tuloy ho ang labanan at that is the result nung ilang mga problema na kinaharap sa peace negotiations itong nakaraan. Having said that, I think ang tama pong gawin, no? Dahil nga may nagaganap na labanan, all the more dapat magpursige yung magkabilang panig na mag-usap at hanapin yung pangmatagalang solusyon sa labanan ito. Hindi lang po ceasefire kasi ang habol natin dito, ang habol po yung prospects ng fundamental reforms na pag-uusapan sa peace talk. Yun ang mas mahalaga po eh. Right. I agree with you. Panghuling katanungan na lamang po, bago tayo lumipat po kay Secretary Jess Dureza Kanato, may mga report kasi, may mga kaibigan tayo sa Armed Forces, sir, na sinasabi, parang pakiramdam nila hindi na nakikinig yung mga sundalo ng yung mga NPA dito sa kanilang mga leader sa Netherlands or wherever they, kay Joe Masison o kanila yung mga leader daw. Is there such a thing? May mga alam ba kayo na nakikinig pa, meron pa silang chain of command? Parang wala na raw. Itong NPA parang tumatakbo nila ng sarili nila na hindi na nakikinig doon sa mga leader nila na kausap ng GRP. Well, alam niyo po, very dangerous kasi ang ganyang intriga ng AFP kasi it's like they're setting up a scenario na the peace talks will fail tapos maglo-localize peace talks na lang sila kung sino-sino kakausapin. Medyo malabo po yan. As far as we know naman po, intact pa rin yung NDF negotiating panel at sila pa rin ang kinikilala na kumakaharap at authorized na humarap sa peace negotiation. Huwag sana nilang ibigay yung authority ng panel kasi nga ho parang ang gusto nilang sabihin ayaw nilang pag-usap. Ganun ho ang nangyari, di masisira din po yung peace negotiation. Alright, very well said. Nako, maraming salamat po, Kanato Reyes, sir, Secretary General ng Bayan. Huwag po kayo manawa sa amin. Good afternoon, Kanato. Magandang hapon din po sa inyo sa ating mga tagapakinig. Dire-diretso tayo. Kambyo naman tayo ngayon kay Secretary Jess Dureza, ang Presidential Peace Process Advisor. Magandang hapon po, Secretary Jess. Boy, mas maganda ka pa, partner, kaysa hapon. Seth, alam na natin lahat yung guidance ng Pangulo, instruction, tigil na muna, wala mo nang usapan-usapan na pangkapayapaan with the Reds dahil nga itong recent na ginawa nila pag-atake sa mga PSG, Seth. So what's gonna happen now? Yan naman, talaga, yun ang guidance at decision namin collectively ng those who are with the President. So,
in-announce ko na yung kahapon, sana nga may back channel na kasi ang plano natin sa back channel, si Secretary Bebon Pelio, chairman, sana ma-bring up natin sa kanila yung concern, yung concern na sinasabi mo yung kita na to, yun ang bring up din natin sa kanila, among other things, no? Pero kami naman, we're confident that, ano lang ito these are usual air turbulence kung piroplano pa ito. Hindi naman natin dapat i-transfer piroplano passenger systems lang muna, di ba? Pero sunod-sunod na After, before pala nitong PSG, may pinatay na 2 maris na namamalengke lang, inamin ng NPA doon sa Palawan, sir, na namamalengke lang yung 2 sundalo, wala nga dalang armas, tapos itong sa PSG naman, alam naman nila na PSG is non-combatant, ito yung security ng Pangulo, kung talagang kasi, kaya tuloy lalong na nadadagdagan ang duda ng mga kababayan natin, na baka hindi na nakikinig sa liderato yung mga NPA dito sa baba, hindi na, wala ng boses yung mga leader na kausap ninyo, so ano pang silbi na kausapin natin yung mga leader na hindi na sila pinapakinggan ng mga sundalo nila dito sa baba? Sec. You know, we should not also be blind to the reality. We don't have a ceasefire agreement with them yet, kaya nga, gusto natin in the back channel sana na i-take up natin sa kanila na hindi naman pwede nag-negotiate tayo, ayaw ng Pangulo, negotiation sa taas, pagkatapos sa baba, nagpapakpatan. But the reality is that we don't have a ceasefire agreement with them yet. I understand. So yun sana ang, because right now, some interpret this as walang control yung kanilang leaders there in Europe talking to us and then the forces on the ground. But it can also be interpreted as continuous yung kanilang paglaban sa gobyerno dahil wala pa naman sila because of the signal. Ma-measure yung mga haka-haka natin, doubts natin, kung meron tayong ceasefire agreement na may guidelines, may mechanisms, and then kung tuloy pa rin, may pinag-usapan na ceasefire, tapos pakpakan pa rin, yun, that will confirm yung mga haka-haka natin, yung mga doubts natin. Kaya kailangan na natin muna na ma-take up sa kanila yung issue na yan of a ceasefire. Kaya nga, ano bang ginagawa ninyo? Globo, substantive meetings muna, agenda item, unahin muna natin yung ceasefire agreement kung kayanin natin gagawin siya. Alright. Well, malinaw po. Secretary Jess Dureza, Presidential Peace Process Advisor. Maraming salamat, sir. Dagang salamat din taon. Mayong hapon sa imo. Salamat. Thank you, sir. Ang Mindanao ba nato, mabukbuk perme. Sir. Manalangin na lang siguro tayo na matuloy na talaga itong kapayapaan na ito, Sec. Yeah, thank you for being a Mindanaoan and helping us. Dagang salamat, sir. Alright, si Secretary Jess Dureza. Sabi nga ni Manong Digong, mga tol, mga bes, actually talagang pursigido po ang Pangulo na magkaroon po ng usapang pangkapayapaan. Ito po sinabi niya noong maupo siya noong nakaraang taon pa. As a matter of fact, ito po yung kanyang binitiwang salita. All of us want peace, not the peace of the dead, but the peace of the living. Malinaw po sa sikat ng araw, gusto po talaga ng Pangulo na magkaroon nga nitong tinatawag na usapang pangkapayapaan. Nevertheless, sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan naman po natin, anyari, General Coronel ng Manila Police District, despite the fact na meron palang executive order na pinirmahan ang Pangulong Duterte noong Pebrero lamang, Executive Order 13, bakit hindi mo masawata-sawata yung pasugalan na yan dyan sa lungsod ng Maynila? Bakit, sir? Tingin tuloy ng ilang kababayan natin dyan, baka may patong ka. Lalo pat ngayon may lumabas na isang Eric Shornack na pinagmamayabang niya, tao mo raw siya. At siya lang ang may karapatang mangolekta sa mga pasugalan. Diyos ko po naman, ayaw ko pong maniwala, General Coronel. Pero kung ganito po, hindi po ninyo mapatigil-tigil yung lintik na pasugalan dyan, abay talaga mag-iisip ako,
Napatong ka siguro sa lahat ng pasugalan dyan. Magkano ba, sir? Ha? Ang tanong, ha? Magkano ba ang dahilan kung bakit hindi mo mapatigil yung pasugalan dyan sa lungsod ng Maynila? Oras natin 1:34, isa pa ho. Pag-uusapan din natin sa ating pagbabalik. Itong mga tinamaan ng lintik na European Union lawmakers, ha? Bumasyal na nga dito itong mga hinayupak na ito, na masyal-masyal pa, nag-tour pa itong mga buang na ito, at pagkatapos sasabihin ay nangingelam, napakawalan daw natin si Laila de Lima. Diyos ko po naman. 1:34, dyan lamang ho kayo, mga tol, mga bes. New Sanig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barak Umaga, ang mascot ng San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Kaping gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barak, mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Hi, Purong friends! braso. Hamunin Abdullah, niyo ang dyan Rovic, at Monterde, gisingin niyo ang good mga afternoon. biceps. Cherry Bless. Ready, set, gising! Mateo Hubahib, watching from Taiwan. Thailand. Okay lang. Ben Diaz. Basta gising. Ganyan Timor, magpagising ang Arad, taga-gising Lucam. ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barak Umaga. Nagsasabi, gising tayo. Bayan! New Sanig Barako 3-in-1 Coffee. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide. Huwag mo na si Dante Menes, mamaya na yung panghuli natin. Two medicines and other Okay. 24/7 service in over 100 strategic locations to Ito na. serve the needs of Wala na, hindi everyone nasasagot yung anytime, bullshit day niya. and night. Ever since now, hindi sumagot sa akin to eh. Chief Superintendent ito, hindi Senior Superintendent, Chief Superintendent, General na ito. Keeping the nation healthy. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay madali nang mapupuntahan. Bawas oras ng biyahe, tipid sa pasahe, mas bibilis ang transaksyon para sa mga benepisyo. Tandaan, lahat ng kailangang transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Alamin ang pinakamalapit sa iyo. Tumawag sa 920-6446 hanggang 55. Mag-login sa www.sss.gov.ph. Alright, dire-diretso ba tayo mga tol, mga bes? Araw po ngayon ng Huwebes, ika-20 ng Hulyo 2017, 1:37 PM. Nasa linya na ng aming telepono itong ating matalik na kaibigan at suki. Ito talaga po ay darling of the media, itong general na ito. Kahit anong oras mo tawagan, po pwede umaga, tanghali, gabi, madaling araw, sasagot at sasagot ito. Walang iba kundi si Director Oscar Abayalde ng NCRPO. Magandang hapon po, General Albayalde, sir. Yes, magandang hapon din po sa inyo. Sir Erwin po ito, sir. Sa bago nating tahanan dito po sa Radyo Pilipinas, 738 AM, sir. Anyway, sir, nais ko lamang po, tinatawagan po namin si General Coronel pero hindi po nasagot. Ito po kasing problema, inilapit lang po sa atin ng ilang religious community, maging ng ilang mga kababayan po natin dyan sa lungsod ng Maynila. Kasi nga raw po, di ba noong February 2, 2017, pinirmahan ni Manong Digong Duterte yung Executive Order 13 para to fight illegal and unauthorized gambling, sir. Pero ang nangyari daw dyan sa lungsod ng Maynila, abay lalo pa after nung pinirmahan ni Presidente yung EO, lalo pang lumaganap ang sakla, Video Carrera, Tupadahan, lalo na po dyan sa Bitas at Pacheco Tondo.
bukis ng karera, loteng, weteng, drop ball, etc. At hawak daw po ito ng isang alias Eric Siornak na nagmamalaki na tao raw siya, bata raw siya ni General Coronel, and at the same time, siya rin po yung nangongolekta ng mga lingguhang ikang intelihensya. Kawawa naman ang General Coronel, walang kaalam-alam sir, na ginagamit ang pangalan niya nitong Eric Siornak, General Albayalde. Opo. Baka po pwede po sir, umpisahan na ni General Coronel sir para masampulan ito kasi baka mga kababayan natin maniwala nga po dito kay Siornak na ito na pinagmamalaki niya na tao siya ni General Coronel, kaya lalong parang siya ngayon ang padrino ng mga gambling lord dyan po sa lungsod ng Maynila. Because pinagmamayabang niya na malakas siya kay General Coronel. Kawawa naman ang general na walang alam. Iska po natin yan na Erwin, at yung pong ibang sinasabi kung saan yung sinasabi sa may Pacheco sa Tondo, papaverify po natin. Opo, at saka sa Bitas sir, sa Bitas, oo. Opo, Bitas po. A certain Eric Siornak, ito po yan na sinasabi niya na tao raw siya ni General Coronel. Kawawa naman si General na wala namang kinalaman niya sa sugalan niyan. Nadadamay. Kawawa po yung mama. I mean, dapat po talaga mapatigil na. Siyempre, dapat malinis na po itong lungsod ng Manila ng mga pasugalan kasi this is against the executive order of the President po na February 2, sir, na EO 13, sir. Opo. Gagawin po natin ng kagulang na police operations yan para dito na po siguro sa region kung hindi po papansinin ng district yan. Ngunit bibigyan pa rin natin sila ng direktiba na para siguro intensify nila yung effort nila on illegal gambling. Alam ko sir, pag nilapit namin sa iyo, ora mismong action ho yung nangyayari. Minsan, hindi pa ho kayo nagminti sa amin. But anyway, maiba po tayo sir. Matanong ko kayo, kumusta po yung paghahanda sa zona ng Pangulo? Mukhang may mga report daw kasi na manggugulo daw ang NPA. Kumusta naman po? Kailangan ba na mangamba ang ating mga kababayan or everything is under control ng PNP? Well, sa ngayon po, wala tayong nakukuhang any threat with regards to the upcoming zona, whether coming from the terror group, lalong-lalo na po yung mga sa Maute o yung ano pang terror group coming from Mindanao. At yan din po tungkol dun sa threat coming from CPP and PNP, wala po tayong nakukuha. Although, binabantayan po natin mabuti yan at mahigpit po ang patutupad din nating security ngayon dahil actually dalawa pong grupo ang magpoprotesta ngayon, yung magbibigay ng suporta, Right. Yung pong sinasabing lang antay, although hindi po sila tinatawag na antay dahil suportado pa rin nila ang ating Pangulo. At merong naman pong ibang grupo na yung MART o yung Mayor Rodrigo Duterte Movement at saka po yung Friends of Rodrigo Duterte na magsasali din. Kaya dalawa pong grupo ito, pareho pong malaking grupo. Sa kabila ay mahigit 10,000, doon sa kabila po ay almost 20,000. Correct ba tayo? So, ganun kadami ang inaasahan. Meron din yata instruction kayo sir na hayaan sila makalapit ng konti sa batasan kasi unlike before, dyan lang sila sa mga St. Peter, pero ngayon yata up to several meters, pwede sila dyan sa malapit sa tapat ng batasang pambansa. Is this correct? Opo, actually, malapit na po yun, around mga 100 na siguro, 150 meters away from the south gate ng batasang pambansa. Doon po yung mga militanteng grupo natin. Kung compared last year, pinalapit pa po natin more or less na mga 50 to 20 meters yun. Ganun ba? Kung binigay natin last year. At ngayon po, tinanggal na po yung baril ng ating mga pulis, yung tranchon nila, yung nila, yung mga helmets and body armor, nasa isang tabi na lang po yan, or sa mga truck, para po walang intimidasyon na makikita yung ating mga militanteng grupo. Why are you doing this, sir? I mean, bakit po maluwag ngayon? Kasi is it because dahil wala kayo nakikita ang threat na at saka itong mga militante na ito supportive naman sa gobyernong ito? Tama po yan. Unang-una, wala po tayong nakukuhang threat naman. At pangalawa dyan, sila naman po, according to them, ay nagpo-protesta. Hindi dahil
dahil sila ay antay sa ating Pangulo, sa Administrasyong Duterte, no? Suportado pa rin po nila yung ating administrasyon ngayon. Ngunit meron lang po silang mga mangilan-ilan na issue na gustong talagang iparating sa ating Pangulo. Alright. Nako, sobrang daming salamat muli, Director Oscar Albayalde ng National Capital Region. Thank you very much, sir. Kayo na pong bahala. Yung problema dyan sa Luzon ng Maynila, yung mga illegal na pasugalan. Thank you so much, General, sir. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. At good luck po sa SONA sa Lunes. Maraming. Alright, 1:44 p.m. O mga tol, mga bes, o makinig, ha? At baka ma-high blood kayo mamaya-maya, i-ready yung mga calcium block, yung mga bawang ninyo, ha? I-ready na ninyo kasi baka atakihin kayo sa puso. Ang mga saklap pa dyan, baka atakihin kayo habang kayo ay nasa banyo. Easy. Ang tagal naman tumigil nito. But anyway, ayaw tumigil. Napakahaba naman nun, Mario Joseph. Anyway, mga tol, mga best, sa 1:44 p.m. sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan ho natin itong mga European Union officials, mga tol, mga best, itong mga bastos na ito, abay tinanggap na natin, pinapasok na natin, na masyal-masyal pa dito sa ating bayan. At pagkatapos ng isang araw nga, dinalaw, ang tanging pakay lang daw nila, masilip ang kalagayan ni Senadora Laila de Lima. Kita mo naman yung kabastusan yan, mga tol, mga bes, ha? Sa pangunguna nitong mambabatas ng European Union na si Soraya Helena Post, ha? Itong post na ito. At may mga kasama siyang iba pa. Dinalaw nila si de Lima, mabuti naman yung babae doon sa loob ng kulungan, wala siyang masabi, okay naman daw kanyang kalagayan, dapat maging okay ka, ha? Mabuti nga, hindi ka nilagay sa New Bilibid o sa City Jail at maganda yung kulungan mo dyan sa PNP. But anyway, ito pong mga mambabatas na ito na mga tinamaan ng tigidig, ha? Abay nagsalita, dapat daw kaagad napakawalan si de Lima dahil yung mga kaso raw na isinampa ng gobyerno laban sa kanya ay gawa-gawa lamang daw ng gobyerno. At ito sa pangunguna ni Manong Digong Duterte dahil siya raw very vocal, ha, at kontra sa pinagagawa ng Manong Digong laban dito sa kampanya sa droga, o kaya't ipinakulong daw siya. O ito mga kulang-kulang na European Union naniwala naman at awang-awa kay de Lima at sinasabi, mantakin mo minanduhan pa ang gobyerno na they demanded to free de Lima immediately. And who the F are you? Huh? I don't give a rat. Huh? Wherever you came from, you might as well go back home, you sons of... 1:46, dyan lamang ho kayo, magbabalik pa po ang Erwin Tulfo live. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Kapeng gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barack, mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Hi Ning, good afternoon Ning Majima, Majime, Flor Niwa. Good afternoon. Lily Ellison. Okay lang. Basta gising. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako. Dan Diaz, good afternoon. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Nagsasabing, gising tayo! New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. 223. Okay. Bueno, dire-diretso pa rin po tayo mga kapatid.
pwesto natin 147. We only have about 13 minutes. Well, minus po. Kailangan natin umextra na maglabas para bigyan daan po yung ating newscast. So we only have about 8 minutes to go. Nasa linya ng ating telepono, itong ating kaibigan din at suki, syempre, ang founding chairman at pangulo ng VACC. Walang iba kundi si Chairman Dante Jimenez. Mr. Chairman, magandang hapon po. Sir? Magandang hapon, Erwin. Mabuhay ka. Mabuti po, mabuhat. Salamat, sir. Sir, quickly lang po, reaction nyo lamang po itong mga mambabatas ng Alam ng nating lahat, isa po kayo sa mga grupo na really insisted na makulong ito si Laila de Lima dito nga sa kasong pagiging protektor ng droga, etc. etc. Kahapon, dinalaw siya nitong mga mambabatas daw ng European Union sa pangunguna nitong isang representative post. Ito po mambabatas nila doon sa EU. Abay nagsalita kahapon at sinasabi na yung kaso daw ni De Lima ay drop up, gawa-gawa lang daw ng gobyerno. Kaya ang nararapat lamang daw na the government should free immediately Laila de Lima. Ano po ang masasabi nyo rito? Parang insulto sa ating mga Pilipino, nangingilam ito mga iho de put ito mga ito. alam mo, yung mga ganyan hindi dapat sinapan sila dahil I think given na kanilang pagpunta doon, alam na lang natin sigurado mga sympathizers and De Lima. Exactly. And we all know also that they don't know what they're talking about. And they are not for real. Pero do they have the right to interfere, sir? I mean, napakakapal naman ng mga mukha ng mga buwisit na ito. Parang tayo, sir, okay? Merong isang mababatas, pupunta tayo doon sa Europe, sa Sweden, at sasabihin natin, pakawalan nyo yan. Hindi naman, siyempre, baka sipain pa tayo. Bakit tayo pinapayagan natin itong mga buang na ito to come here in our country and interfere with our internal affairs problems, sir? Kaya nga, Erwin, gusto mo samahan mo kasi sipain. Ay, samahan kita. Anong oras? Kailan, sir? Saan? Pupunta? Anong hotel ba yan? Persona non grata, very clear. Sila makikialam dito sa internal affairs sa Pilipinas. Oo. Kung nasaan yan, sipahin namin yan. Ay, nako, sir. Walang karapatan niya para... DFA po, pwede ba? Mabuti ka, piniyagan sila. Dumalaw Nako. Kung hindi mo naman piniyagan siguro dumalaw, kakadyawa ka naman. Sabi mo, torture si Tingnan. Pwede yan kaya, ano mo, Erwin? Sabihin niya ako, nag-iisip ako dito. Okay. Sabihin ko lang ako, Erwin, hindi ako napunta yan. Parang tayo yan Sir, sandali lang ha. Papasukin lang natin quickly itong ating kaibigan din, Secretary Vitaliano Vic Aguirre ng DOJ. Good afternoon po, Secretary Aguirre. Hi, good afternoon, Erwin, at good afternoon din sa iyong mga viewers and listeners. Kasama po rin natin sa kabilang linya rin si Chairman Dante Jimenez ng VACC. Quickly lang, Secretary. Quickly lang, Sec, reaction lang po ninyo itong mga bumisita. Ewan ko ba bakit pa natin pinayagang makapasok ng ating bansa itong mga European Union lawmakers sa pangunguna nitong isang Sonia Post. At ang sabi niya,
ipakawalan daw kagad natin si De Lima because yung mga ka-charges sa kanya ay drop up lang o gawa-gawa. Parang sinampal ho tayo nitong mga hinayupak na ito, Secretary. Alam mo yung yan, actually, kung yan ang ginawa natin sa kanila, ay magagalit sila, di ba? Opo. Bawa, meron silang nakakulong doon na isang kriminal sa ng bansa. Tapos sinabi natin na pakawalan nyo ito yung judge nyo dito, yung invento lang ninyo. Mararamdaman nila. Ganyan din ang pamabastos na ginagawa sa atin ngayon. Sinasabi nilang si Himay ng political prisoner. Paano naging political prisoner ang isang nagkasala na professor ng illegal drugs? At sabi ko mga dyan sa mga yan, dito sa mga human rights, supposedly coming from the US or from the European Union. Sabi ko, kasi nung nanggaling na ako, modern sa Martes sa New York and sa Washington. Inimbitahan ako niyan mga ambassadors or ambassadors of the US. Ambassador Hopper. Yes, sir. Isang breakfast, kasama ko yung mga members ng JBC. So, sinabi nila yung mga feelings, yung mga atrocities na nangyayari sa Pilipinas at dapat daw ay kasama niya yung kaso ng Pilipinas. Ang sabi ko ganyan, alam mo ako, I don't know kung paano niyo may papaliwanag yan. Ito ba kung war drugs ang ating Pangulo? Yan ay sa Pilipinas ginagawa. Right. Kung talagang masama yan, ang dapat po na magreklamo yan ay ang mga Pilipino. Correct. Pero paliwanag nga po niyo sa akin kung bakit 8 sa 10 Pilipino ang talagang namadulay sa talagang nagugustuhan ng pamamatatan ni President Duterte. Ganyan din po ang dito sa mga ASEAN countries. Nakasama rin po ako ng ating Pangulo dyan na parang talagang idol, parang talagang rockstar itong ating Pangulo. Exactly. Parang higit pa doon sa nasasiyang po nung kami nagkakampanya pa. Ganyan din po ako ang nangyayari sa Middle East countries. Dito lang naman ako sa inyo, dito sa Amerika, at dyan sa European Union, nagkakaroon dyan ng disinformation. Tingnan ka ako, basahin ka ako ninyo yung mga issues ng New York Times. Yan ay walang basihan yan. Pero kayo ang kumukontra dito samantalang hindi man kayo nakakaranas ng yung war drugs ng ating Pangulo na gustong-gusto ng mga Pilipino. So, natuwa na yung aking mga kasama doon sa JBC, sa Jan mabuti naman na niya, Secretary, mahaba din yung sagot ko, mas mahaba din sa aming breakfast meeting na silang tumawag. Tapos pagkatapos ng breakfast namin, hinila ko ng isang ambassador sa isang kanto at ang sabi, Secretary, pwede ba nating